Vloggers! Good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Dito naman kami sa Kaufland, tapos na kami doon sa Tesco. Before ang lahat, toilet muna ako. Ito talaga yung sakit ko dito ba? Ito pala si Philip po, nagkita kami doon sa toilet. Philip ko! Uy, doon! Ganda basket! Dumali, push ka! Riklo! Ay, kailangan pala ng coins. Ano ba yan, mami? Maghahanap ako dito ng powder cloves. Which is hindi ko nakita yun sa Tesco kanina. Ewan ko lang kung meron dito. Mahirap hanapin yun. Yun ang gagamitin ko sa aking mukha ba. May experiment na naman akong gagawin. Pero wala akong makita dito. Wala siguro. Kasi sabi ni Vladimir, wala daw yun. Ito ba? Ay, hindi pala to cloves. Cloves ang hinahanap ko eh. Yung durog daw. Parang nadurog na yung puso ninyo ba? Kasi nasaktan kayo. Tapos hindi kayo na-date nung Valentine's. Ang dami naman nitong katabi kung in-check ko kang baboy tikangkang. Sa kasamaang palad, wala akong nakitang cloves na durog. So dito na lang ako sa Sutanghon. 98 cents. Gusto ko ito eh, lalo na kapag gagawa ng sabaw ba. Mag-check ako ng kanilang honey, my love, so sweet. Ito kasi na klaseng honey, wala masyadong sabaw yan. More on sugar ba? Yun nga sinasabi ni Vladimir sa akin, yung honey daw dito, hinahaluan talaga daw ng sugar. Maghanap din ako dito ng sardinas na bagsak presyo ba? Pero wala talaga. Ano ba yan? Hanggang 98 cents lang sila. I-try ko daw ito oh. May chili. Maanghang siguro to no? Dahil may sili. Naghahanap din pala ako ng toothpick na may ulo ba? Yung may design ba? Meron sila nito eh. Yung usually hinahanda sa platters, ito yung sinasabi ko sa inyo, oh. Ito, kung may bisita, pwede siya ituhog dito ang, katulad dito, shrimps. Kaso nga lang, mahal, 3 euro man ko eh. Magreklamo si Vladimir nito. Meron doon sa Pilipinas, doon na lang ako maghanap. Madali lang man yun doon, di ba? Itali mo lang para hindi makabitiw ba? Baka kasi bibitiw, makahanap pa ng iba. Hugot mo mga. Naghahanap ako ng ganun ng mga toothpick dahil palapit na po ang Easter. Mga bisita kami niyan, yung kapatid ni Vladimir. And then, gagawa ako ng platters. Meron din pala dito, oh. Ito din, oh. Kaso lang mahal. 3 euro din. Huwag na lang. Tignan mo si Philip, oh. Alam niya kung saan naka-display yung Actimel na favorite ni Kuya Alex. Hindi eh. Tam, hore. Hindi mo makuha yan. Wala mang promotion, Philip. You need to tell to Daddy. Hindi promotion. Libre. Disappointed talaga ako ba dahil wala pa kaming hand mixer, walang food processor, ang meron kami. Nakakainis. Kung cloves, kung durugin ko na lang ba? May pangdukduk naman ako doon, may martilyo, may bato. Okay na yun, uy. Magbabayad na po kami. Ayaw na namin magstay dito ng matagal. Wala naman laman ang Kaufland eh. Okay, put it back. Isauli na nila yung pushcart. Kasi uuwi na kami. Puta na, minsan kasi magsuntukan yun silang dalawa. Magunahan sila kung sinong makaunang maglagay dyan. Pero yung coins, ibibigay nila yan kay Daddy. And you need to give to Daddy. O ano? Nandito na po kami sa bahay. Pero tingnan nyo naman to si Philip. Eh, hindi pa nakahubad ng kanyang jacket. Yan na po ang aming grocery for today. Apat yan pero hindi puno. Itong dalawa oh. Ito talaga usually ang aming grocery every Saturday. Ayan, 49 euros. Sa ano lang to ha? Kaufland. Ewan ko yung sa Tesco. Naiwan ata yung resibo. Hindi ko na mapakita sa inyo. Nakasiparate yung aming mga karni. Gagawa pala ako bukas ng hotdog para sa mga bata ba. As usual, yung pizza ni Kuya Alex. Hindi mas pizza, Kuya. Yun ang nirequest niya sa akin eh. Ano ba yan? Nandito na pala sa harapan ko eh. Ito yung pinaka-favorite niya. Ayaw ko nito. Kasi ano lang siya. Ham lang at saka pineapple. Mars, good morning. Hindi ko naman tinapos yung aking vlog kahapon. So, paalam lang kami kay Kuya Alex dahil hindi siya nakapasok today. Kasi pagkatapos ng lagnat niya, may ubo siya ba? Tignan nyo naman yung temperature namin sa labas. Oh, hala, nag-negative 9 na siya. Oh, magdala sana ako ng bike for Philip. Huwag na lang siguro. Magpaalam muna kami kay Kuya Alex. We are leaving now, Kuya. Dobre? Ahoy. Just a few minutes, dobre? I'm not staying longer. Dobre? May kukunin lang pala ako dito.
So, ito yung dapat kong itago, oh. Baka gamitin niya tong iPad. Last time yung iniwan ko siya dito, ginamit niya to. Habang wala ako dito, manood siya dito ng movie sa iPad. Oh, saan ko to ilagay? Yung hindi niya maabot ba? Dito sa pinaka taas. Yung last vlog ko na iniwan ko siya dito, Diyos ko, pagdating ko, nakita ko siya, nanood na ng movie sa iPad. Galit na galit ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, hindi ka allowed gumamit ng iPad. Kasi yun ang pinakakalaban ko eh. Yung wala ka pa sa right age, gumamit ng iPad. Tinakot ko siya. Gusto mong matulad sa mata ni Mami na hindi ako makakita kapag walang eyeglass. Kaya yun, natakot siya. Sabi ko, wala ka pang 18 years old. Gumagamit ka na ng gadget. Yan ang mahigit na pinagbabawal ko sa kay Philip at saka Alex. Ay TV tayo, yun ang gamitin ninyo. Naku kami, ihatid ko lang si Philip. Hindi na siya marunong maglabas ng kanyang bike, oh. Thank you, Lord. Kahit na nag-negative 9, at least hindi nag-frost sa labas, oh. So, carry bells lang to. Magdala siya ng bike. Mas madali kasi kapag may bike siya. Then, pinadala pala to ni Philip ang book, oh. Gustong-gusto niya to ba? Pero hindi niya pwede to maipasok doon sa itaas. Mamaya sa kindergarten. Bawal sila magdala ng mga laruan doon sa itaas kasi ang dami nilang laruan at saka books. So, ilalagay ko lang ito mamaya sa kanyang cabinet. Pasensya na pala kayo ha. Kasi yung jacket ko, always niyong makikita. Isa lang kasi ang jacket ko para sa real winter. Yan ang negative. Hindi na kailangang manigarilyo eh. Kay Philip ko, look. De. Andito na po kami sa kindergarten. Then, Rikla. Hawak na niya yung kanyang book. Bakit walang ilaw dito? Ahoy! Ako na. Yun na. Insa. Your book. Diyan niya yan ilalagay. Sige na. Ay, naku, Philip ko. Toto, namumula na to ba for sure? Agoy, see? I told you, no nini bichika. Is it velmi zima? Nag-insist ka pa na hindi malamig. Pulang-pula yung mga kamay niya. Philip ko. Laki yung gloves ko. Ay, Diyos ko, binuksan pa talaga niya yung book niya. Hindi naman niya mabasa yan. Tinitignan niya lang naman yung mga pictures. Kasi animals yan eh. Istachi. Oh. Ay, nalang. Be, ang lubot be, sus, ginoo ko. Ayaw pag binayot dong. Sayang pagkagwapo ni mo dong. Pauwi na po pala ako. Madali ako. Kailangan kong i-check si Kuya Alex kung may lagnat ba o wala. Kanina pa tawag ng tawag si Vladimir. Nung sinagot ko tawag niya, tinanong lang niya sa akin kung may lagnat si Kuya Alex. Sabi ko sa kanya, wala naman kasi na-check ko yung forehead niya ba. Ang sabi pa niya sa akin, hindi, i-check mo sa temperature. Ganyan si Vladimir, mas matindi pa sa ina kung mag-alala siya ba. Maya-maya tawag. Nandito na pala ako sa bahay. But now, umiiyak si Kuya Alex dahil may kasalanan siyang nagawa. But sabi niya, nautot lang daw siya. Pero may kasama palang dumi. Ay nalang Kuya Alex. Gide! Boy, there is a lot of wood eh, Kuya! Kala Ay, ito nga. Kuya Alex! Aside sa kanyang lagnat, yung tiyan niya, sumasakit din daw. What did you do, Kuya? Kus, ang dami pang laruan dito. Ay, nako. Mga may tain na tayo nito, Kuya Alex. Sobrang inis ko kay Kuya Alex. Napagalitan ko siya. Grabe, ang dami kong nalinis doon sa aming room. Ginawa niya ang lahat. Kaya maraming tubig kanina. Dahil nag-try siyang linisan yun, pero hindi niya nagawa. Ayan, kumalat tuloy. Masakit pala yung tiyan niya. Kailangan ko siyang lagyan ng Vicks. Bayan mo, Bolly? Gusto ko sana siyang gulpihin. Naalala ko kasi na ganito ako dati. Hindi din mawala sa akin dati ang sakit sa tiyan. Kaya pinigilan ko na lang yung galit ko sa kanya. Wala na akong magawa eh. Masakitin talaga siya. Okay na ba to? Expired na ang Vicks ba? Noong 2024, oh? Paubos naman. Ang mga panghaplas kasi nila dito, hindi meant ba? Hindi katulad sa atin na may efficacent. Yun ang hinahanap ko. Wala naman siyang lagnat. Rinig ko yung tiyan niya. Kumbaga, i-massage ko lang ba?
Naalala ko yung hilot ni mama dati. Kapag sumasakit yung tiyan ko, ginaganyan niya lang, oh. Pero wag lang masyadong diinan. Ang hirap talaga, no? Kapag ang bata nang magkasakit. Hindi ko siya pakainin na yung may mantika. Nag-request siya sa akin, magluto daw ako ng duck. Itlog na lang kukunin ko dito. Tapos yun na lang ang lulutuin ko para sa breakfast niya. Diyos ko, Lord. Di bali nang mahirap, no? Basta wala lang sakit. Ito talaga ang pinakakalaban natin ba? Mahirap na nga, may sakit pa. Lutuan ko lang to siya ng breakfast niya. Wala pang kain yan siya, eh. Check ko pala ang temperature ni Kuya Alex. Ilagnat ba siya o wala? Thank you, Lord. 36.9. Habang nag-boil pa ako ng eggs, may papakita pala ako sa inyo. Binili to ni Vladimir noong last Saturday. Regalo daw to niya sa akin ba? No, Valentine's Day. Na hindi ko na ipakita sa inyo. Hindi na siya nag-matter sa price. Saglit lang, ha? Ito ang binigay ni Vladimir sa akin noong Valentine's Day. Tapos, ano to, kalamansi. May bunga na yan, oh. Yung ibang bunga, tinanggal ko na. Kasi yun ang sinabi ng sales lady. Natanggalin daw. Tapos dito namin nilagay sa room dahil hindi daw pwede na masyadong mainit. Dahil sinisindihan namin yung fireplace namin ba. So medyo mainit doon sa kusina. So dito namin nilagay sa room ni Kuya Alex. Kaya makikita nyo naman, oh. Ang daming mga gamit dito. 24.99 cent. Round off 25 euros. Mahal na yan. Kaya sinabi ko kay Vladimir, okay lang ba sa'yo na ang price medyo mahal? Sabi niya, okay lang yan. At least, hindi ko na daw maalala masyado yung Pilipinas. Wala na atang balak si Vladimir na pauwiin ako ng Pilipinas ba? Kaya binilhan na lang niya ako ng kalamansi. Sana hindi mamatay yan. Kasi every time na may mga halaman dito na mamatay, hindi ko alam kung anong meron dito sa mga mahiwaga kong kamay. Uy, toast lang ako ng bread. So, since wala kaming toaster machine, kawali na lang ginamit ko. Pinainit ko lang ba? Ayan, di ba? Toast na. Ang bilis. Parang magic. Ito yung na-boiled ko na eggs. Kainin ko lang to siya. Dahil wala pa tong breakfast. 9 o'clock na. Ay, nakagod lang. Ate pa naman yan, eh. Mo. Tinignan niya yung pagkain niya. Bakit? Dobrohot. Kakain din pala ako ng breakfast. Dito na lang tayo magmarites. May sasabihin pala ako sa inyo. Thank you, Lord. Inubos na niya. Pwede na. Huli? Broko? Pinilit ko lang siyang kumain. Lang pala yung breakfast ko. Oats at saka fruits. Not feeling well talaga siya. Diba nung nakaraan may check-up si Kuya Alex about sa kanyang heart? Alam mo, hindi ko maintindihan dito kasi sinabi ng doktor, everything is okay daw. Wala daw problema. Pero, yung heart valve daw niya. Kaya kailangan continuous pa rin yung pag-inom niya ng gamot para sa kanyang heart. Alam niyo ba ang pag-inom niya ng gamot? 5 years na. Nag-start siya ng uminom ng gamot. 3 years old. Hanggang ngayon. Continuous pa rin. Akala ko nga, mag-stop na. Ewan ko lang ha, kung totoo ba talaga to. Kasi ang pagkasabi ni Vladimir, hindi naman daw problema yung heart valve niya. O, bilang isang ina, nag-alala ako sa kanyang kalagayan. Kaya pinipray ko na lang always na sana habaan pa ang buhay ni Kuya Alex. Tignan niyo pagkatapos ng breakfast. Parang nanghihina na si Kuya Alex. I love you. For Jesus Christ, our Father, Son, Holy Spirit. Amen. 3 times na siya pabalik-balik sa toilet.